Once again, good morning, people of God. Thank you, choir, for that very meaningful song, an affirmation for us all. Especially that as we celebrate this day, the risen day of our Lord Jesus Christ. Indeed, this morning is filled with joy, newness, and life. Kasi nga sabi dun sa kanta, which is inspired from the hymn that we also sang ganina sa sunrise, o gunya sa tuang closing hymn, because He lives, I can face tomorrow. Yan po. This hymn ay isang awit na talagang tumatagos sa ating mga puso. Pinapaalala na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang isang kwento. Ang kanyang muling pagkabuhay ay isang buhay na pag-asa para sa ating lahat. Na nagsimula nung araw ng kanyang muling pagkabuhay at hanggang ngayon dito sa kasalukuyan. Kaya ngayong umaga mga kapatid, tayo ay dinala at titingnan natin ang sulat ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. Na in 1 Corinthians chapter 15 verses 19 to 26, narinig natin ang pagpapahayag ni Apostol Pablo tungkol sa pinakapuso ng ating pananampalataya. Sabi, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paano tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Amen? At ito, mga kapatid, ang pinakamensahe ng linggong ito. Sa English Standard Version naman, may sinabi si Pablo doon na nakakuha ng atensyon ko tungkol sa sinasabi niyang first fruits. In verse 20, kung babasahin natin yung English Standard Version at yung narinig natin, ang sabi doon, in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Again, first fruits of those who have fallen asleep. Ginamit ni Pablo ang salitang first fruits upang ipaliwanag ang isang mahalagang bagay dito sa atin. Na noong unang panahon kasi, ang unang mga ani ay parang isang tanda, palatandaan, na nangangahulugang may darating pang mas maraming ani. Kaya parang naging kaugalian nila na kung yung mga first fruits nila, ino-offer nila sa templo. And then narinig ko pa sa ibang mga denominasyon or kahit doon sa Dumaguete, yung mga first fruits din ng kanilang labor, sa trabaho, sa blessing, ino-offer nila sa simbahan. Kasi nga, palatandaan ito na may darating pang mga ani, or mga fruits, or mga blessing. So it's appropriate daw na yung mga first fruits natin, i-offer natin sa simbahan. Kasi kanya yun sa Panginoon. Sa parehong paraan, ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay ay parang unang ani din. Ito ay isang pangako na ang mga kabilang sa Kanya ay muling bubuhayin. Muling bubuhayin. And here's the beauty of it. Itong muling pagkabuhay ay hindi lamang isang bagay na hinihintay or hihintayin natin sa hinarap. Ito ay nagsisimula na ngayon. Inaalok na niya ngayon. Kasi nga, gaya ng sinabi ng kanta, because Jesus lives,
we rise above fear, we rise above hopelessness, we rise above the darkness of this world. Kaya itong araw na ito, hindi lamang basta na ordinaryong araw. It is a way of living na kahit na matapos yung Easter Sunday, patuloy pa rin tayo sa pagpro-proclaim that Jesus is alive. It is a way of walking in hope. It is a way of knowing that death does not get the final say. Opo, totoo. The world can be hard at nakakapagod. May mga araw talagang puno ng kasakitan. May mga araw na puno ng kalungkutan. At meron talagang mga araw na walang katiyakan. At tila ito'y naghihila sa atin pababa at nagpapabigat ng ating mga buhay. Pero nawawalan ba kayo ng pag-asa, mga kapatid? May pag-asa pa. At gaya ng sinabi ni Pablo sa verse 26, ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Dahil dito, si Jesus ay palaging nariyan kasama natin. Buhay ang Panginoon. Kaya huwag kayong maniwala kahapon patay ang Diyos. Buhay na buhay ang Panginoon. Darating din talaga ang araw na makikita natin ulit ang Panginoong Jesus. Death's power is broken and life is given in its place and in its people. So today, my dear family, we celebrate. Magdiwang tayo. We hold flowers for the cross. We lift up songs of victory. And we declare to the world, because He lives, we rise. We rise to new life, to new hope, to a future that death cannot steal. Sana itong Easter Sunday, magpapaalala sa inyo na no matter what season we walk through, we are resurrection people. Meaning, we are alive in the hope of Christ, unshaken, unafraid, and forever secure in His promises. Wala nang kukuha pa sa atin. Nininuman. Sa Panginoon lamang tayo. And with that, we can say, thanks be to God, indeed. Christ is risen. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.